Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, pati po sa paid advertisements, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Alfonso, Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang private farm resort. May lot area po ito na 1.2 hectares. Ito po'y titulado. Buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Meron po itong main house at dalawang tropical villa. May swimming pool. Ang size po ay 7 by 17 meters. 5 feet po ang lalim sa adult at 3 feet po dito sa children's pool. Meron din pong kabana at kubo. May sariling source of water na deep well. May caretaker's house at punong-puno po ito ng fruit-bearing trees. Meron pong 40 na durian trees, 20 avocado, 50 lanzones, 50 na rambutan, Cambodia mangoes, at meron din pong ordinaryong mangga na 40 trees, 3 mangosteen, 30 langka, nyog, blueberry, at marami pa pong iba. Dito po sa entrada ay meron pong dalawang Balinese primitive style garden statue. At ito naman po yung daan papunta naman sa bahay. Ito po yung nasa matas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 1,500 feet. Dito po ay meron ding Balinese traditional stone carving na commonly makikita sa Bali, Indonesia. Yan po yung mga langka, namumunga na. At dito naman po ay may open ground na pwede pong gawing camping site. May ilang pine trees na rin sa paligid nito. At dito naman po ay may bonfire area. May 4 na bench o concrete bench. At tunghayan nyo po itong kapaligiran. Napakatahimik ng lugar, sariwa ang hangin, at malamig po ang klima. Dito naman po sa side na to ay meron pong half court na basketball. Dito naman po ay may ilang mga pine trees. At dito naman sa unahan, meron na pong mga mature na pine trees. Napalibot po ito dito sa may basketball court. Maayos pa naman po itong concrete flooring, pintura na lang kulang, at pati po board at ring, okay pa naman siya, usable po. Diyan sa dulo po ay napakalawak pa ng area. Kung malaking pamilya po kayo, pwede naman po itong gawin ninyong family farm estate para buong pamilya nasa loob ng isang compound. Balik po ulit dito sa open field na pwedeng gawing camping site. Then nandun po yung bonfire area na may concrete bench. Mula po dito matatanaw natin yung isang structure na Indonesian Javanese Pavilion o Joglo.
Yan po ay para sa community meetings o family celebration at traditional ceremonies. Sa Indonesia po, ganyan ang gamit nila. Meron po itong hand-carved wooden wall at ang main doorway panel, ang tawag dyan ay jebyo. May statue. Yung purpose po pala ng joglo ay para sa multifunctional social hub na nag-reflect sa owner's status at spiritual harmony with nature. Yan po yung mga ibang pine trees na sa paligid nitong open field. At yan naman po yung garden arc trellis covered ng bugambilya. Napaganda po yan pag punong-puno na siya ng bugambilya. Especially pag well-maintained at natitrim po siya. Yan po yung driveway. At may gate sa dulo. Ito naman po yung main house. Pero bago tayo pumasok dyan, check po ulit natin yung swimming pool. Ito po yung driveway. Yan po yung gate. Meron din pong mga pine tree dito. At ito na po yung daan papunta dito sa swimming pool. Kung hindi po ako nagkakamali, ang sabi ito'y bagong gawa. Kaya maayos na maayos po yan. Wala po kayong gagastusin o para i-maintain. Pati pump infiltration ay working. Concrete na rin po itong poolside. At sa dulo po ay may kabana. Napakaganda po, napakaaliwalas itong property na to. Kung hanap nyo isang malaking property na malapit sa Tagaytay at malayo sa 14 kilometers danger zone, baka po makonsideran nyo ito. Especially kung kaya naman ang pondo nyo. At ang kagandahan pa po dito sa lokasyon, malapit po ito sa Tagaytay Bypass Road, na kung saan hindi na po kayo dadaan sa main road ng Tagaytay at hindi na kayo matatraffic papunta dito sa property. Mula po sa Tagaytay Bypass Road, 3 kilometers lang po ang distance. Then ang Tagaytay Bypass Road ay diretso na po yon hanggang sa Silang. At mula naman po dun sa Aguinaldo Highway, malapit na rin ang Calax, na kung saan ang Calax ay connecting South Luzon Expressway, Skyway all the way to North Luzon Expressway at ibang parte ng Metro Manila. Napaka-accessible na po. Hindi po kagaya nung araw na ang daan lang ay Tagaytay Santa Rosa Road at Aguinaldo Highway, na kung saan congested na po yung daan na yon papunta ng Tagaytay. Pero ngayon po, marami na pong mga highway o expressways na papunta dito sa Tagaytay. Mamaya po sa dulong parte ng video, pag-usapan natin ang distance, location, at travel time, pati presyo nito. Balik ulit tayo dito sa may poolside na malapit sa driveway. At para ma-check natin yung main house. So yan po yung swimming pool, sa dulo po yung kabana, at mamaya po iikutan natin yan. Dito naman po ay may cast iron railing. Matatanong na natin yung bahay. Then meron din pong mga statue dito. Ito po ay handcrafted Balinese primitive style stone statue na nag-represent as guardian or mythical figure rooted in Balinese
heritage. Fun fact po tayo, itong statue are typically carved from paras, a type of volcanic stone na ginagamit sa decoration ng mga bahay at garden. Dalawang statue po yan. At yan po ulit yung papunta sa swimming pool at may halaman na bird nest fern. Dito naman po yung pasad at meron pong overhead pergola trellis. Meron pong 6 to 7 steps na hagdan at yan naman po yung main door. Ito po yung amakan o solihia bamboo ceiling na ginagamit sa tropical feel or outdoor space. Gaya po nitong pergola. At yan naman po yung sliding door mula dun sa unang kwarto. Ito pong main door ay traditional hand-carved Javanese gebyok teak wood door and frame. Pasok po tayo, samahan niyo po ako. Ito po yung living area o salas na meron pong 3-tonner na floor-mounted aircon. May glass walls and window. Mula po dito sa living area papunta dun sa dining hanggang kitchen, open concept lang po ito. Walang partitions. Naka-double high ceiling at meron pong Capiz shell globe pendant lights, 2 piraso. May sofa set na rattan at solid wood na center table. Lipat naman po tayo dito sa may dining area. May 10-seater dining set, glass walls and doors, at floor-mounted 3-tonner aircon. Yan po ulit yung living area at ito po yung main door. Napakaganda po, napakaliwalas. At yan naman po yung papunta sa mga villa. Ito naman po yung formal kitchen. May breakfast nook, 2 high chair, breakfast table, may island, may chandelier, may kitchen countertop o granite kitchen countertop, wall-mounted modular kitchen cabinet, at storage ng kitchen utensils. Naka-glass wall and door na rin po dito. At yun pong island ay meron na rin pong double stainless sink with faucet. Yan naman po yung corner glass wall. Ito po yung owning type window. At dito naman po yung dirty kitchen. May kitchen countertop, gas range, at stainless rack. May chiller na rin po. May refrigerator. At yan po ulit ang formal kitchen. Meron pong access door. Papunta naman sa mga villas. At may fish pond. Napakaganda po ng disenyo. At bibitinin ko po muna kayo. Mamaya po check natin yan. Baka po kasi makaligtaan natin yung unang kwarto dito sa ground floor. Balik po ulit tayo dito sa loob. Yan po ulit yung formal kitchen, yung breakfast table, breakfast nook, dining area na meron pong 10-seater dining set, at sa dulo naman yung living area na may rattan sofa set. At mula po dito matatanaw naman natin ang main door. Ito naman po yung hagdan. Diyan po sa taas ay merong 2 kwarto. At ito naman po yung understairs storage. Lagay ng mga kung ano-ano mang kagamitan. Mamaya po, akyat tayo dyan. Ito po yung tinutukoy ko na unang kwarto. Ngayon, ginawa nilang entertainment room,
o theater room. So, depende po sa inyo. Pero, kung sakali man po na meron kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ang para sa kanila. Meron din pong sliding glass door. May glass wall. Ito po yung balkonahe na malapit sa main door. Diyan po tayo pumesto kanina nung pinakita ko yung pintuan. Meron pong concrete bench. At balik po tayo ulit dito sa loob ng kwarto. May chandelier. Well, I don't know kung itong painting sasama. May TV rack. Split type aircon. At may sariling toilet and bath. Check natin. Maayos din po ang bathroom fixtures. May water closet with bidet. Bathroom window. Naka-tile bathroom wall. Ito po yung shower enclosure na may overhead shower at hot shower set. Ito naman po yung hand wash basin with vanity mirror. At yan po ulit yung unang kwarto. Pwedeng gawing office. So, depende po sa inyo kung ano man ang magiging purpose nyo dyan. Yan po ulit yung understair storage. At ito naman po yung hagdan. Ito yung naka-tiled concrete staircase. Meron din pong staircase window. At dito naman po ay naka-metal handrail and railing. Ito naman po yung family area. Napakalaki po ng espasyo. Naka-tile flooring. At dito naman po yung open below. Matatanaw po natin dito yung dining area at living area. Pati po yung dun sa veranda. Ito po ulit yung family area. At yan po yung tinutukoy ko sa inyo na 2 kwarto. Sa dulo po yung hagdan at meron din pong staircase window na nag-serve sa as natural sunlight. Ito yung second bedroom. High ceiling po siya. Sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Lipat po tayo dito sa kabilang kwarto. Ito po yung third bedroom. Halos same size lang po nung kabilang kwarto. High ceiling, then may glass window. At bababa na po tayo. Yan po yung staircase window na nag-serve as natural sunlight. Maayos naman po ang pintura nitong staircase wall. Kaya wala rin po kayong ipapagawa dito. Yan po yung understair storage at yung first bedroom. Pagbaba po natin, yan po yung main door. Yan yung living area. At sa dulo yung veranda. Ito naman po yung dining area. Meron pong 2 3-tonner na aircon dito. Ito naman po yung sliding door. Papunta naman dito sa mga villa. At yan po yung natural tone reflection pond or water garden. Ang iba naman po ang term dyan ay tropical villa o resort bungalow. At yan naman po yung fish pond na meron pong koi fish. At sa ngayon, 2 lang yung nagpakita sa atin. Yan po ulit yung tropical villa. At check na natin itong unang villa. Malaki din po ang espasyo niya. Ito pong pintuan ay handcrafted wooden door frame. Pasok po tayo. May bed frame with mattress, then split type aircon. May sliding glass door and wall. May kurtina na rin po siya. Malaki po ang espasyo. Maayos ang pintura ng ceiling at wall. At dito naman po yung toilet and bath.
May malaking vanity mirror, bathroom countertop with stainless sink and faucet, water closet with bidet. Hindi po siya ganun kasikip, malaki ang spasyo. At dito naman po yung shower enclosure. May overhead shower, hot shower set, at high ceiling din po dito. Yan po yung toilet and bath dito sa unang tropical villa. At tunghayan nyo po ulit itong kwarto. Napakalaki po ng espasyo. At halos parang hindi pa nagagamit yung mattress may plastic pa At dito naman po yung access door na papunta dito sa may balkonahe. At yan naman po yung perimeter fence. At meron din pong concrete na bench. Tunghayan nyo po ulit itong kwarto ng tropical villa. Yan po yung banyo. At paglabas nyo naman po dito ay matatanaw nyo yung pangalawang villa, yung main house, yung water garden, at yung formal kitchen. Ito naman po yung hagdan papunta sa kubo. Samahan niyo po ako, kaya't po tayo. Ito po yung naka-wooden staircase. At nandito na po tayo sa taas. Yan po yung kubo, malaki naman ang espasyo. Ito po yung naka-bamboo na flooring. Baba na po tayo. Yan po ulit yung formal kitchen. And yung access door. At tanaw na po natin ang pangalawang villa. Yan po yung access door papunta sa dining area. At nandito na po tayo sa second villa. Halos same design lang din po nung first villa. At same size. May bed frame with mattress, sliding glass door and wall, maayos ang pintura ng ceiling at wall, at high ceiling na rin po siya. Meron din po itong sariling toilet and bath. Same design, malaking vanity mirror, may bathroom countertop with stainless sink with faucet, water closet with bidet, at may shower enclosure at overhead shower. Yan po naman yung access door papunta dito sa balkonahe. Yan po yung concrete fence. At yan po yung papunta sa swimming pool at cabana. Yan naman po yung veranda at yung main house. Balik po ulit tayo dito sa loob. Tunghayan nyo po ulit itong second tropical villa. Malaki din po ang espasyo at may TV rack. Paglabas po ulit natin, tanaw naman natin yung first villa, yung water garden, yung kubo. At dito naman po sa likod ay may maliit na structure na malapit po ito sa perimeter fence o likod ng dalawang villa. May ilang mga fruit-bearing trees at pine trees. Yan po yung grotto o prayer area. Sa dulo po ay may imahe. Ito pong bubong ay palitin na rin. At yan po likod ng second villa. Dito na po tayo dadaan, papunta naman dun sa poolside at cabana. At habang pinagmamasdan nyo po ang kapaligiran, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa bayan mismo ng Alfonso, ang distance is 2.5 kilometers at ang travel time is 4 minutes. Kompleto na po doon gaya ng groceries, convenience store, remittance center,
banks, schools, church at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat yung i-consider sa paghanap ng property ay yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Tagaytay Bypass Road, ang distance is 3 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Mula naman po sa Welcome Arc ng Alfonso, ang distance is 5 kilometers at ang travel time is 10 minutes. Mula naman po sa Twin Lakes, ang distance is 8.9 kilometers at ang travel time is 15 minutes. Kung manggagaling naman po sa Sky Ranch, ang distance is 11 kilometers at ang travel time is 18 minutes. Mula naman po sa Fora Mall, ang distance is 14 kilometers at ang travel time is 24 minutes. At mula naman po sa Calax Aguinaldo exit, ang distance is 28 kilometers at ang travel time is 45 minutes. At kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 77 kilometers at ang travel time is 1 hour and 38 minutes. Okay, recap lang po sa mga nag-skip ng video. Ito pong property ay nasa Alfonso, Cavite. May lot area po ito na 1.2 hectares. Ito po yung titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Punong-puno po ng fruit-bearing trees at meron pong main house at 2 tropical villa. May swimming pool, kabana at marami pong iba. Binebenta po ito ni owner sa halagang 90 million pesos. Kung interesado po kayo o gusto magpaset ng tripping dito sa property na to o may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber, Telegram at Signal. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.